Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya, gustong-gusto niyang makinig kay Juan. Bagamat labis siyang nagbabagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihilingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dahil nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay sa inyo sa akin ngayon din. Sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari. Ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matatanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang paggunita sa pagpapakasakit ni Juan, ang tagapagbinyag, martir, at unang pagbasa sa Jeremias, pagnilayan natin bilang Romano Katoliko. Ang Ebanghelyo ngayon ay naglalahad ng isa sa mga pinakakilalang kwento ng pagpapakasakit ni Juan o San Juan Bautista. Ipinapakita rito ang katapangan ni Juan sa pagharap sa kasamaan at sa kanyang walang takot na pagtuwid sa kasalanan. Kahit na ito ay nagdudulot sa kanya ng kamatayan. Sa kabila ng kanyang mabigat na kapalaran, nanatiling tapat si Juan sa kanyang misyon na ihayag ang katotohanan
at ipangaral ang kalooban ng Diyos. Ang kwentong ito ay isa ring salamin ng kawalan ng moral na panindigan ni Herodes. Si Herodes, bagamat kinikilala ang kabanalan ni Juan, ay nahulog sa kasalanan ng pagpapaimbabaw at pagpalugod sa tao dahil sa kanyang pagnanais na magpakitang tao sa harap ng kanyang mga panauhin. Pinipili niyang sundin ang masamang kahilingan ni Herodias kaysa sundin ang kanyang konsensya. Paggunita sa pagpakasakit ni San Juan Bautista. Ngayong araw, ginugunitan natin ang katapangan at kabayanihan ni San Juan Bautista. Ang kanyang buhay ay isang halimbawa ng buong pusong pagtatalaga sa Diyos at hindi natitinag sa pagsunod sa katotohanan. Kahit na ito ay magdudulot ng pagsasalungat at panganib. Si San Juan Bautista ay kilala bilang huling propeta ng lumang tipan at ang tagapagpauna ng Mesiyas. Ang kanyang pagkamartir ay isang testamento sa kanyang dakilang pagmamahal sa Diyos at sa kanyang misyon. Unang pagbasa. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Jeremias, inutusan ng Diyos si Jeremias na maging matapang sa kanyang pagtupad sa misyon. Bilang propeta, hinihikayat siya na huwag matakot sa mga taong maaaring kumalaban sa kanya, sapagkat ang Diyos mismo ang magbibigay sa kanya ng lakas at kaligtasan. Ang mensaheng ito ay sumasalamin sa buhay ni San Juan Bautista. Sa kabila ng mga panganib, ay buong tapang nanindigan para sa katuwiran. Bilang Romano Katoliko, ang mga aral na ito ay nag-aanyaya sa atin na maging matatag sa ating pananampalataya at sa ating paninindigan sa katotohanan. Tinuturuan tayo ni San Juan Bautista na huwag magpatianod sa mga tukso ng pagpapaimbabaw at sa pagnanais na palugod ang iba, kundi laging piliin ang kalooban ng Diyos. Ang buhay ni San Juan Bautista ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na katuwiran ay hindi natitinag ng mga pansamantalang kapakinabangan ng mundo. Sa pagunita sa kanyang pagpapakasakit, naway mapuno tayo ng tapang na harapin ang mga hamon ng ating pananampalataya, na laging kumakapit sa Diyos at sa kanyang walang hanggang katarungan. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag
at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.